Dati po, ako ay nag-try na mag-alaga ng hayop. Ako ay binigyan ng isang aso at mahal na mahal ko yung asong yon. Ngunit sa kasawayang palad, siguro mga wala pang isang buwan ko siyang inaalagaan, ay dumating ako pag-uwi galing trabaho ay wala na siya sa aking bakuran at hindi na bumalik. Maaaring ang aso ay nakalabas sa gate at may nakakuha at hindi na talaga babalik sa akin. May mga times na kapag ako'y may konting problema o mga sentiments sa buhay habang pinapakain ko siya, ay kinakausap ko siya at wari bagang para siyang makakapagsalita. At gusto ko nga sanang siya'y sumagot sa mga sentimyento ko na kinukuwento sa kanya. Alam niyo ba sa Bible ay may dalawang instances na kung saan ang mga hayop ay nagsalita. Yes, meron po. Yung una ay alam na alam natin. Isang reptile na nagsalita, ito yung ahas do'n sa Garden of Eden. Sabi niya kay Eva, "Totoo ba na sinabi ng Diyos mo na kapag kinain mo ang bungang ito ay malalaman mo ang mabuti at masama?" At nagkaroon po ng series pa ng sagutan. So ibig sabihin ang ahas ay nakakapagsalita nung time na yon. Ang sumunod po ay tungkol naman ito sa isang kwento ng isang lalaki, si Balaam. Si Balaam, ang sabi ng Bible, ay nagpe-persecute sa mga Israelita. One time, sumakay siya sa kanyang donkey para pumunta sa lugar ng mga Israelita at gawin uli ang kanyang regular na ginagawa ng pangbubuli sa mga Israelites. Ngunit sa kanilang daan, ang donkey ay nakakita ng angel. Ito'y nakaharang sa kanilang daan at may hawak na espada. Kaya ang ginawa ng donkey siya ay huminto. At nung nakita ni Balaam na huminto ang kanyang donkey, hindi niya pala nakikita yung angel, donkey lang ang nakakakita. Pinalo niya ang donkey ng 3 beses. Ngayon, sumagot itong donkey, binigyan ng ability ng God na makapagsalita ang donkey kay Balaam. Ang sagot ng donkey kay Balaam ay ganito, "Ano ba ang ginawa ko sa iyo? O ano ba ang kasalanan ko sa iyo at ako'y pinalo mo ng 3 beses?" Siyempre nagulat itong si Balaam. Nung natakot siya kasi siyempre alam niyang hindi nagsasalita ang donkey pero nagsalita. At sa takot niya napaharap siya sa kanyang harapan, doon lang niya nakita yung angel na may hawak na espada na nakaharang sa kanila. Yun pala ang dahilan kaya tumigil yung donkey. And then ang kwento ay siya'y bumalik na lang at hindi na siya tumuloy. Kasi alam niya na may naghihintay sa kanyang kapahamakan doon sa pupuntahan niya. Ano po ibig sabihin nito? Tayo o kaya ng Diyos na magsalita ang ating mga hayop kung gugustuhin niya. Malay niyo, yung inyong alagang aso o pusa ay magsalita sa inyo. Yun lamang po muna. Sa Diyos po ang papuri. God bless po.